Huling mga tanong na lang for today para kay Mr. Diskaya. Sir, kanina pinag-uusapan natin yung mga, batay po sa inyong affidavit, ano po, yung mga binabayaran yung mga opisyal, cash, wini-withdraw nyo yung malaking cash na yan sa mga bangko. Magkano yung pinag-uusapan natin? Magkano yung value nung 10 to 25% na yan? At least yung binabayad nyo sa Quezon City. Your Honor, I invoke my right against self-incrimination po kasi wala pa po akong witness protection po. And then sabi nyo kanina, nilalagay nyo yung perang yon na ibinabayad nyo sa mga opisyal sa paper bags. Anong klaseng paper bags po yon? Your Honor, ordinary paper bags lang po, Your Honor. Ordinary. Gaanong kalaking ordinary paper bags? Your Honor, okay lang po. I invoke my right against self-incrimination po. Sir, paper bags lang pinag-uusapan natin. Ano bang po? klaseng paper? Malilit lang po. Malilit lang po Maliit mga... na ordinary paper bag? Yes po, Your Honor. Paano po nagkasya doon ang malalaking halaga ng pera? Sabi nyo, malalaking cash. Paano nagkasya sa maliliit at ordinaryong paper bags? Your Honor, I invoke my right against self-incrimination po muna. Wala pa po akong witness protection. Okay. For the record, Mr. Chair, ngayon lang ako nakarinig ng nag-invoke ng right against self-incrimination sa issue ng paper bags. Sang bangko po kayo nag-withdraw ng mga malalaking cash amounts na iyon? Your Honor, I invoke my rights against self-incrimination po. Actually, sir, Mr. Chair, baka unnecessary na po i-invoke yung right na iyon at this point in time kasi paalala po kanina sinabi po ng AMLAC na nakatanggap na sila ng several reports from banks at isusumite po nila sa komite. So, baka gusto nyong bawasan yung pagpapahirap na ipadadaan nyo sa komite by answering more forthrightly yung tanong na iyon kung saang bangko kayo nagwi-withdraw ng malalaking amounts ng cash na iyon. Your Honor, I invoke my rights against self-incrimination po. Okay, sige. Anyway, pag nalaman namin yung mga bangkong iyon, malamang posibleng nagmamatch dun sa pinag-withdrawan ninyo and magtataka na lang ako na siguro malapit kayo sa mga branch manager no, ng mga bangkong iyan. Sir, sinabi nyo rin po na nung nakaraang hearing, I believe, 200 lang ang empleyado ninyo sa inyong kumpanya. Paano nyo po natatapos yung mga proyekto nyo sa buong Pilipinas? Ang dami nun po. Sabay-sabay pa. Your Honor, ang binanggit lang po ng misis ko, mga staff po sa office, hindi po mga construction workers po sa field. Okay, so kung 200 na yon ay staff lamang, ilan po yung construction workers nyo sa field? Estimated lang po, umaabot po ng halos mga nasa 5,000 po halos. 5,000. Lahat po sila ay kinakaltasan ng income tax, lahat po binabayaran nyo ng PhilHealth, lahat po binabayaran nyo ng Pag-ibig tuwing 15 at 30. Ano po sila, Your Honor? Contractual po. Ano po, yung per project base po sila. Contractual. So hindi project po based. Sila regular employees nyo. But at any one project time, base po. Project based at any one time, 5,000 po iyon. At any one time, ilang proyekto po ang ongoing ng mga kumpanya ninyo? Ang kaya ko lang po sagutin yung sa St. Gerard lang po. So ilan po yon at any one time? Ngayon po parang nasa kapiraso lang po ang nakuha niyang project ngayon. Bali, parang nasa ano lang po yata. Wala pa pong 20 projects yata o 30. 20 to 30 projects. At sa bawat... Risa, yes, Mr. Chair. Mula 2016 hanggang ngayon, no, nakamagkano na kayo kontrata? Buong infra, wag na yung flood control lang. Lahat, basta yung kontrata nyo sa DPWH, nakamagkano na kayo? Ballpark. Ang kaya ko lang pong sagutin yung kay... Yung lahat ng firms, mag-asawa kayo eh. Nag-divest na po kami, Your Honor, doon sa ibang mga company. Hindi yung pag-divest before. Basta from 2016 to... Gusto mo sabihin ko kung magkano? 207.25 billion over a period of 10 years from 2016 to
to 2025. Ganyang kalaki ang inyong kontrata. Kaya wag ka ay nako, mahirap talaga kayo kausap pare-pareho. Your Honor, ano po, yung iba po kasi po doon is na terminate po, yung iba po hindi po natuloy dahil may right of way problem. Yeah, nevertheless, ang tanong ko nga, magkano yung na-award sa inyong contract? Di ba 207 billion mahigit? Mga completed ito eh. Completed projects. Sa DPWH lang ito. Okay, I'll tell you 2016, medyo mahina pa. 2017, umispike kayo. 2018, ganun pa rin. 2019, kasi binito ni President Duterte yung 95 billion, bumaba kayo. 2019, tumaas na naman kayo. 2020, 2021, COVID, mataas pa rin. Yung nga pala, DPWH, wala na. No? Yung gusto ko malaman yung policy nung lockdown, tuloy-tuloy yung ligaya. Lockdown na nagtatrabaho pa kayo eh. Ayan, 2 years 2020, 2021, kasagsagan ng COVID yan eh. Nakamagkano pa kayo dyan? 18.5, 15.8. 2022, 31 billion. 2023, 31, 35. Puro completed ito eh. Completed projects. Mr. Chairman, you don't even need the confirmation that is born out of records of DPWH. Ang source ito, DPWH. Official hindi ko to ginawa. Thank you. Tapos puro I invoke my right against self-incrimination. And you're applying to be a state witness, di ba? Okay, sige. Thank you, Senator Risa. Thank you, Mr. Chair. So sabi niyo, at any one time, kahit yung isang kumpanya nyo lang, 20 to 30 projects going on. Sa bawat proyekto, ilan ng field workers nun? Your Honor, minsan umabot po ng mga 30, depende po. Minsan po 50, depende po sa ano po, kung malapit na siya matapos, kapiraso na lang po. Pag nag-start siya, medyo konti pa rin. Sa gitna, medyo marami na po yung tao. 30 to 50 lamang na workers per project. Kahit kunin natin yung low end niyan, 20 projects times 30 workers each, so at any one time 600, pero kung times yung 9 companies nyo, 5,400, lampas na dun sa 5,000 na sabi nyo at any one time meron kayong mga manggagawa. And kung bigger projects ito, siguro wala naman akong dinadaan ng construction site na parang 20 o 30 kapirasong tao lang nagtatrabaho. So, yung ibang mga proyekto nyo, pag sabay-sabay, sinasubcontract po nyo iyon? No po, Your Honor. Mm-hmm. Okay. Senator Risa? Yes, Mr. Chair. Hindi subcontract, joint venture, di ba? Yung iba po, joint venture. Magkano kayong joint venture? Your Honor, wala pa po akong data na hawak po. 24 billion. Sino yung top 5 companies na may joint venture kayo? Sa lahat ng firms nyo. Si ano po, si Ayan na, basahin mo na lang. Pag sinabing joint venture, royalty, di ba? Hindi po, Your Honor. Kasi tama ang tanong ni Senator Risa, ilan ang tao nyo? Kaya nyong gawin lahat yung 207 billion pesos worth ng project sa 10 years? Libo dapat ang tao nyo. Yes po, Your Honor. Yung iba, joint venture, kasi royalty na lang, di ba? Your Honor, ano po, katuwang po namin yung mga joint venture sa Sige. project. Thank you, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Actually, dito sa pinapakita po ninyo, parehong practice, nagbibid-bidan yung mga kumpanya nila against each other. Sila rin po ang nakikipag-joint venture sa isa't isa. It's, ano bang yung adjective na yon kapag malalapit na magkakamag-anak ang nag-aasawa. Ganyan po yung nangyayari. And I think, proceeding from yung point na ginagawa ng mga kasama kanina, that is a violation. No? Yung from bid rigging to yung ganitong mga practices. So those are my questions for today, Mr. Chair. Babalikan ko na lang po yung iba pang mga
tanong ko sa mga Diskaya at yung iba pang mga contractors sa susunod na pagdinig, lalo na po kaugnay ng Quezon City. So Mr. Chair, para din po sa susunod na hearing, maaari ko rin po bang i-request sa Chair na ipatawag yung Regional Director ng NCR at yung mga District Engineers ng Quezon City, Mr. Chair. Noted. Thank you. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, matanong ko lang, nung last hearing po, natanong ko dito kay Mr. Diskaya yung ledger na sinasabi niya nandoon na yung mga pangalan lahat ng mga proponent, yung mga nagbigay sa kanya ng pondo. Nasaan po yung ledger, Mr. Diskaya? Your Honor, nagbigay po kami ng sulat dito na hindi po namin po maipo-provide muna kasi wala pa po akong protection po. Ano ibig sabihin? So, hindi mo ibibigay mo sa amin, kailangan mo muna ng proteksyon. Tama? Yes, Your Honor, para for baka po magamit din po for self-incrimination po. Okay, Mr. Chair, ito po yung sinasabi kanina ni District Engineer Alcantara na wala siyang kinalaban sa mga pera. Tama po ba? Nabanggit niyo kanina na wala kayong kinalaman dyan, yung mga tinatanggap ni Bryce Nanatol. Tama po? Yes, Your Honor. Paano mo mapapaliwanag ang litrato na ito na nandito ka, yung naka-blue na yan, na nagpaparte, ini-impake na yung limpak-limpak na salapi, nilalagay sa paper bag, ito paper bag, kung kani-kanino. Ayan Ayan, paper bag, tapos meron pa sa karton, napakalaki siguro, ito yung proponent yung sa karton. Pero iba may mga paper bag, iba nilalagay sa karton ng biscuit. So ngayon naalala mo na nandyan ka tuwing nagpapartihan ng pera. Tama? Hindi na baka. That's you, right? Or kakambal mo? Yes, Your Honor, ako po yun. Yun. So kanina sinasabi mo, wala kang kinalaman dyan, hindi ka may-ari niyan, huwag kang isama ni Bryce. So ibig sabihin, itong patunay na may kinalaman ka sa mga partihan na yan at may kinalaman ka kung saan pupunta yung mga pera na yan. Tama? Your Honor, ang sinasabi ko po, yung sa Ghost Project po, hindi po ako kasama. No. Tinatanong ka, sinasabi kasi binibigay ni Sims kanina sa kay Bryce yung pera. Wala kang kinalaman, umiiling-iling ka. Sabi mo kanina, wala kang kinalaman sa mga transaction na yan, money transaction. Ano nga ito, di ba? Nakunang ka ng litrato na ikaw mismo, ikaw ang nag-supervise kung paano i-impake, kanino ibibigay. Definitely, mga naka-karton na yan. So, alam mo. Ayan, Yes, Your Honor. Yun lang ang gusto ko malaman. But anyway, ano pang gagawin natin? Na-contempt ka na, may ilalaga ka sa kulungan mamaya, may kasama ka naman. So, ni Mr. Diskaya, magkwentuhan na lang kayo mamaya at mag-isip-isip. Mr. Chair. Mr. Chair, quick. Yes, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Just one last manifestation po. Batay din sa manifestation ng Chair kanina. Kung tulad ng ipinakita ng Chair, 207 billion pesos plus ang kinita ng mga Diskaya, the expectation po na billion din dapat ang tax na binayaran nila dapat. So at kung hindi, ibig sabihin, nagdako na nga sila ng tax ng taong bayan, hindi pa sila nagbayad ng tax sa ninakaw. Siguro kahit ano doon, dapat may honor among thieves, di ba? Dapat tutukan niya ng BIR and paalala po sa atin yung sinabi ng chair nung nakaraang hearing, kung nga sa kwento ni Al Capone, hindi siya nagawang accountable sa lahat ng mga krimen niya, racketeering, etc. Pero napin down siya sa tax evasion. Salamat, Mr. Chair. Mr. Chairman.